Marami sa atin ang nakakatanggap ng sweldo tuwing kinsenas at katapusan. At dahil ngayon ay August 15, tamang-tama, magbabudget tayo. Ang gagamitin natin ngayon ay itong bi-monthly budget template na makikita nyo sa aking website, thepinayinvestor.com, at marami pa akong templates doon. Unahin natin ang date, August 15, isulat din natin ang ating income. So, let's say ang salary natin ay 15,000 ang expected salary. Kung magkano yung actual na na-receive nyo, isulat nyo rin dito. Kung meron kayong OT or additional income, ilagay nyo yung total na income. Dito naman sa expenses, since most of us receive our salaries 15/30, halimbawa ito yung naging budget nyo for July 31, nandito yung ibang mga expenses. So most likely, hindi naman lahat ng expenses nyo dito parehas dito sa pangalawang sweldo. So isusulat ko din dito yung ating sample budget expenses. Tithes, 1,500. Ang tithes na nilagay ko dito ay 1,500, which is 10% of 15,000. Iba-iba po tayo dito kung naniniwala kayo sa pagbibigay o pagbabalik loob sa Diyos. Through tithing, you can do this, pero kung iba po yung paniniwala nyo, okay lang po yan. Sulat ko lang yung iba pang expenses for August 15 to 30. Ngayon naman, i-compute natin kung tama yung total ng ating expenses. At tama nga, 15,000 ang total. Sa ating sample budget, ang expected salary is 15,000 at ang nakuha niya is 15,000. So, ito yung mga expenses for this cut-off or for this paycheck. So, tithes, 1,500, palengke, 3,000, groceries, 1,500, electricity, 2,500, water, 300, internet, 1,500, family support, 1,500, transportation, 1,000, personal allowance, 2,000, at miscellaneous or buffer, 200 pesos lang. Ang total nito is 15,000. So, ito talaga yung purpose ng pagbabudget. Yung ginagawan mo ng plano yung perang na-receive mo. Kasi kung hindi ka nagbabudget, kung hindi ka nagsusulat, naglilista, kung walang plano ang pera mo, baka mapunta lang sa mga unnecessary purchases or expenses. Kaya dapat mayroon ka nito para unahin muna natin yung needs over our wants. Okay lang gumastos, okay lang na bumili ng mga gusto natin, pero dapat unahin muna natin yung mga essentials like pagkain. Kung mahalaga sa iyo ang pagta-tithe, yan ang unahin mo. Kung mahalaga sa iyo ang savings, unahin mo to. In this case, as you can see, hindi siya nakapag-save dahil sa pagpaplano, wala nang natira for savings. Pero hindi naman ito set in stone. Pwedeng magbago-bago to because like food and grocery, palengke and groceries, pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. Ito ay estimate lamang. Okay? Huwag kayong matatakot mag-budget or mag-plan because this is just an estimate. Just like here, before ako naggawa ng panibagong budget for August 15, sinulat ko muna yung actual budget for the previous cut-off. Kahit same pa rin sa palengke, as you can see, mas mataas ng konti, 3,200 instead of 3,000 ang budget. Hindi naman yan kailangang sundin talaga, like 3,000 ang budget, kahit wala na tayong kailangang bilhin, sasagarin natin. Hindi ganon ang ibig sabihin ng pagbabudget. Sa groceries, mataas din siya ng konti, which happens, di ba? Hindi natin maiiwasan, napapasobra, pwede namang mas mababa. Transpo, gasol, mas mura ngayon. Personal allowance, nasa iyo yan. Kung sasagarin mo yan, uubusin mo yan, or titipirin mo para may pandagdag ka sa savings or sa iba mo pang gustong pagkagastosan. Itong miscellaneous, ang purpose nito is for you to have a buffer. Kasi minsan, pag kulang tayo sa palengke or groceries, pag wala tayong buffer, saan natin kukunin yung kulang? Kukunin ba kagad natin sa savings? Or kung wala na talagang natira, usually ang nangyayari is pinangungutang natin, which is what we want to avoid. As much as possible, i-avoid natin ang utang kasi sakit yan sa ulo, diba? Although hindi talaga maiiwasan, pero kung pwede, paglaanan natin yung ating miscellaneous para mayroong konting buffer. Huwag natin sagarin, huwag natin ubus-ubusin lahat ng ating kinikita.
Dito naman sa current expenses, sa paycheck na to, sa sweldo natin ngayong 8/15, iba-iba naman kasi dito natin binabayaran yung ating utility bills, electricity, water, internet. Ang mahirap kasi is, ito yung expected income, pero sobra-sobra pa yung expenses. Like umabot 16, 20, or more pa kasi hindi natin napaplano ng maayos. If we create our budget regularly, every sweldo or every month, makikita natin yung overview ng ating mga expenses every month. Tuwing kailan ang bayaran or due date ng mga bills, tuwing kailan kayo nagpapadala sa family for support, tuwing kailan kayo nagbabayad ng tuition ng anak, at magkano ang nasa-save nyo. So, may idea kayo, hindi lang tayo parating ng huhula or wala tayong alam kung saan napupunta yung ating sweldo. Dito sa budget natin for August 15, 15,000 yung actual na na-receive niyang income at may plano na kung saan ito mapupunta. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang tinatawag na cash envelope system. Ang gagawin lang natin dito ay ilalagay natin sa envelopes or jars or kung ano man ang pinaglalagyan nyo ng pera para lang i-separate yung mga categories, yung allocation ng bawat expense. Kapag magkakasama kasi isa lang ang wallet nyo for all the expenses. Pag bigla kayong mayroong bibili, ito, bili ka ng suka, bili ka ng tinapay, lahat nandito, mahihirapan kang i-manage or i-track kung magkano na lang ang natitira for miscellaneous, kung magkano na lang ang natitira for transportation. So, mas organized, mas maganda, mas hindi sakit sa ulo. Okay? Matrabaho lang siya, pero if you get used to it, mas masarap sa pakiramdam. May peace of mind ka if you are organized with your money. So, let's count muna kung saktong 15,000 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, sakto yung ating sweldo na 15,000. So, ngayon naman, ilalagay natin sa mga envelopes or sa wallets. Actually, hindi nyo kailangan ng magagandang envelopes. Last time, yung ginamit ko, ganito lang. Sample lang ito, ha. Like ito, kung meron kayong gatas, ganyan. Yung mga simpleng envelopes, pwede na. Yan, ito yung ginamit ko last time nung mag-budget tayo. Pero today, ang gagamitin natin ay ito, 'di ba? Medyo nag-level up tayo. Actually, nagustuhan ko siya. Nakita ko to sa Shopee. Ibigay ko yung link sa baba para makita nyo rin kung gusto nyong matry. So, meron siyang 5 na lalagyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala. At since medyo marami tayong categories, pagsasamahin na lang natin yung dalawa. Okay? So, paano bang gagawin natin? Tithes, 1,500. Kumuha ako nitong nakita kong notepad. Yun ang pansinin nyo nakalagay. So, halimbawa, this is for tithes. And tithes is 1,500. So, kuha tayo dito ng 1,000. And 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, yung 1,500 na to, lagay natin sa ating cash envelope or sa envelopes or sa wallet, kung anong meron sa inyo dyan. You don't need to buy kung tight ang budget. Ang importante sa atin ngayon ay magtipid, mag-save. Okay? Kung hindi naman kailangan, you don't need to buy this. Next na expense ay palengke. Ang budget natin dito ay 3,000 pesos. So, lagay natin dito palengke. Kuha tayo ng 1, 2, 3. So, yan. Tapos, lagyan lang natin ng label para organize. Diba yun ang purpose ng ating pagbabudget? Para i-organize ang ating finances. Groceries, 1,500 din. So, kuha tayo ng 1,500. So, ito for grocery natin yung label. Lagay natin dito. Okay. Electricity. How much ang electricity budget? 2,500. So, 1, 2, 5. Ayan. So, meron tayong 2,500 for electricity. Lagyan natin ang label. Lagay natin dito. Water. So,
Ang water natin ay 300 pesos. So, 1, 2, 3. Ito ang ating budget for tubig. Water. Okay natin dito. Next is internet. 1,500. 2, 3, 4, 5. Dito natin siya ilalagay. For family support. Ang iba kasi sa atin, mayroon mga sinusuportahang pamilya or parents, kapatid. So, paglaanan din natin ng ating budget. So, 1,500. The next ay transpo. 1,000 for our transpo. Personal allowance, 2,000. Natin ito ang ating personal. And last but not the least, yung miscellaneous or yung ating buffer. So, kung nagkulang tayo sa ating palengke or pang grocery, kahit pa paano meron pa rin kayong sobra dito or nakatabi na 200 pesos for buffer. Pero, hindi nyo naman to kailangan gastusin kung hindi naman kailangan. Kung hindi kasi ito magagastos, pwede nyo siyang idagdag sa savings, diba? So, ayan, na-cash envelope na natin yung ating budget for August 15 until August 30. So, 15 days kasi yan yung ating paycheck at yan yung cut-off. So, mayroon na tayo for tithes, for palengke, for groceries, electricity, water, internet, family support, transportation, personal allowance, and miscellaneous. O, diba, organized siya. Pero hindi dito nagtatapos ang pagbabudget. Isa sa pinaka-importanting kailangan talaga natin gawin ay ang pagtatrack ng expenses. So, ito, pakita ko sa inyo isang sample ng expense tracker na ginawa ko before. So, dito sa expense tracker, dito nyo ilalagay lahat ng expenses nyo. If possible, daily nyo isulat. So, magkano ang nagastos ko ngayon at ano yung mga pinagagastosan ko? Halimbawa, namalengke kayo, 1,400. So, alam nyo magkano yung remaining balance, magkano na yung nagastos, para aware kayo kung saan napupunta ang inyong sweldo. Pag meron tayong expense tracker at nalilista natin yung daily expenses natin, alam natin kung magkano yung actual na nagastos natin for that period. Kapag may sobra kasi, kapag wala tayong plano sa money natin, kapag may sobra, hindi natin napapansin nagagastos na lang natin, akala natin free money yung sobra sa budget. So, instead na mapupunta siya sa savings or investments, so mas mahalagang financial goals, napupunta lang sa ibang bagay na sana na-save mo na lang. So, I hope may nakuha kayong idea or may natutunan kayo dito sa ating video at sana mai-apply nyo din sa inyong pagbabudget. If you need help in budgeting, you can check out my budgeting templates at thepinainvestor.com/shop. I call it Budget Bundle because aside from the budgeting templates, it also comes with an ebook entitled Paano ba mag-budget? A practical guide to budgeting and managing finances. At kung tamad ka magbasa, don't worry kasi may kasama na din itong audiobook. For more information, just check the description and comment section. Thank you so much for watching and God bless.